The Lord is good. And all the time, God is good. And today, we are going to focus and we're going to talk about the Word of God ngayong araw po na ito. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating series. Our series is Still Stronger for Mission. Tayo po ay nandito pa rin po sa ating pinag-uusapan, paano po maging malakas. Ang sabi po ni Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 2, be strong in the name, in the grace of Jesus Christ. Sabihin nyo nga po, be strong. Sino po rito yung mga aamin na kailangan po niya ng lakas sa araw-araw? Lakas po na nanggagaling sa Panginoon. Sumigaw po ng amen. We all need and we are in desperate need of the strength of God because you and I, our strength, they are limited. Tama po ba? Nauubos ang pasensya, nauubos ang pera, tama po ba? Nauubos ang lakas. Kaya po tayong lahat po dito ay aminado na kailangan po natin ang lakas ng Panginoon. And in this series, I love this series because it combined the two themes, stronger for mission and grateful living. Na kung paano daw po tayo makakatanggap ng lakas ng Panginoon ay sa pamamagitan po ng pasasalamat. Naniniwala po ba kayo doon that in gratitude, we can experience strength? Di ba ang isang tapong mareklamo sa buhay, tiyak po madali pong mauubos ang lakas. Tama po ba? Ang isang tao na puro reklamo ang lumalabas sa bibig, dumadami po ang kulubot sa mukha. Dumadami ang stress. Tama po ba? Kaya sabihin mo sa atin, huwag ka na mareklamo. No? Tigil mo na yan. Dahil nakakapanghina ang pangrereklamo. Amen po ba? There is strength in gratitude. And we have talked about things that would strengthen our gratitude. In Colossians chapter 3, di ba pinag-usapan po natin, let the word of Christ dwell in you richly. Sigaw nyo nga po, richly. Ito po ang unang hamon. Kailangan lumalim ka sa salita ng Panginoon para ikaw may paghuhugutan ka ng pasasalamat kahit wala pa. Kasi di ba po tayo mga tao, magta-thank you tayo pag meron na. Tama po ba? Magpapasalamat tayo sa Lord pag may blessing na. Pag sumagot na sa prayer request mo. Pero hanggat wala pa, saan ka kukuha ng pasasalamat? Ito yung sa paglalim mo sa salita ng Panginoon. And just last week, pinag-usapan po natin, sige pakita natin Colossians 3:16. Colossians 3:16. Doon sa verse 16 muna. Di ba kanina, dwell in the word of Christ richly. And then sabi dito sa ikalawang parte, sabi, admonishing one another and through psalms, hymns, and songs from the Spirit, spiritual songs. Pinag-usapan po natin, ano yung hymns, ano yung psalms, and spiritual songs. We have discovered last week that we can gain the strength of God through having a regular worship lifestyle. Kamusta po ang iyong worship lifestyle? Are you maintaining a worship lifestyle? Are you maintaining a life of worship in your own personal life, in your family? And today, pag-uusapan po natin ang ikatlong bagay. Ikatlong bagay po sa serye po na ito na magbibigay po sa atin ng lakas sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat. At ito po ay paglilingkod. Lahat nga po ng nandito sa Aliw Auditorium, isigaw po ang salitang paglilingkod. Paglilingkod. Ano nga po ba ang paglilingkod? Because the title of our sermon today is, we are strengthened when we gratefully serve. When we gratefully serve. Tandaan po natin na sa ating pong patuloy po na paglilingkod sa Panginoon, napapractice po yung gratitude. Pag naglilingkod ka sa Lord, napapractice po sa buhay mo yung pusong mapagpasalamat. At kung ikaw ay may pusong mapagpasalamat, makakaranas ka ng lakas. At isa po sa sikreto para makaranas po ng lakas ng Panginoon ay sa pamamagitan po ng paglilingkod. Tandaan po natin, may lakas na dala ang paglilingkod na may pasasalamat. Uulitin ko po, may lakas na kalakip ang paglilingkod na nanggagaling sa pasasalamat. Pag-usapan po muna natin, when you say serve or service, what does it mean? Ano pong ibig sabihin po ng service po para sa inyo? You know, in the definition of dictionary, service, it's the action of helping or doing work for someone. Di ba po pag sinabing serbisyo, ay mag-a-assist ako. Tutulong ako sa'yo. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? You are helping someone. Nandiyan po ba kayo? Can I hear aloud? Yes? When you say that you are serving someone, you are assisting them, you are providing support.
But when you are serving God, are you actually providing support for God? You know, in the book of Psalm chapter 50 verse 12, Psalm 50:12, if sabi ni God, if I were hungry, I would not tell you. Kung nagugutom ako, hindi ko sasabihin sa'yo. For the world is mine and all that is in it. The world is the Lord's. Kaya hindi po niya kailangan ng ating tulong. You know, in a sense, the Lord doesn't need our service for Him to live. But He asks us and He expects us that we should live as a servant of Christ. Kasi minsan baka akalain natin, kailangan kong maglingkod kasi kailangan ng Diyos ng tulong ko. Tandaan po natin, even though you and I will participate in serving God, His ministry, His kingdom will go on. Ikaw at ako, kung hindi mo ibibigay ang iyong lakas, ang iyong buhay, ang iyong paglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin, hindi po mapipilay ang ministeryo at ang gawain at ang kaharian po ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan ito. In fact, in Matthew chapter 20, verse 28, Matthew 20:28, makikita po natin dito that the God we are serving is the God who served us first. Just as the Son of Man did not come to be served, hindi po siya pumunta rito para mapaglingkuran, but He came to serve and give His life as a ransom for many. Napakasarap po na katotohanan nito mga kapatid. Ang Diyos po, na paglilingkuran mo, pinaglilingkuran ko, pinaglilingkuran po nating lahat, ay nauna na po maglingkod. And I think our God deserves a clap offering. Palakpakan naman po natin ang isang Diyos na nauna nang maglingkod. Hallelujah! At dahil po rito, mga kapatid, tandaan po natin, on one account, di ba, they are having dinner, and then Jesus Christ, bigla siyang tinanggal niya yung balabal niya, tinali niya sa waist, lumuhod. Ano po ginawa niya? Hinawakan po yung paa ng mga disciples niya, kadiri. No? Kung mabaho po ang paa natin ngayon, no? Mas mabaho siguro ang paa dahil nakasandals lang po sila eh. And that is so filthy. At anong pinapakita po ng Panginoon dito? The Lord is showing us, He's teaching us to serve one another. To serve one another. At tayo po ay makakakuha ng lakas sa pamamagitan nito. Now, why are we to serve God? We serve because number one, He deserved to be served and to be like Him. And it's a response of gratitude. Ay, hindi, mamaya pa yan. Sorry, Andre. Yeah. Pakita natin yung as we gratefully serve God, we can experience strength. Bakit ka maglilingkod? Because He deserved to be served. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na deserving ang Panginoon ang papaglingkuran? Sumigaw ng Amen. At dahil po gusto niya maging kagaya mo siya. He's a serving God. He's a selfless God. And last but not the least, bakit tayo maglilingkod? Because of the word gratitude. Can everyone shout the word gratitude? Ang pasasalamat. Kaya nga po yung theme song po natin, di ba? Yung theme song po natin, ang pinamagatan pong Grateful Living, it was tailored that way. Kung mapapansin po ninyo, di ba yung pre-chorus, let the reason for my every single action is to gratefully respond to your compassion. That everything that we will do, everything that we will say, everything that we can produce is just a response to what He has already given. Pwede ba natin pakita yung chorus nung theme song natin? Di ba yung theme song natin, kung makikita niyo, for every mercy and grace, for every breath, for breathing life in my lungs, di ba? For every mercy and grace you pour every day, for breathing life in my lungs, for giving strength in my life. Kung makikita po ninyo, una nating sinasaysay anong ginawa ng Diyos bago sa anong gagawin ko para sa Diyos. Because our service is none other than a response. Isang malaking tugon. Tugon po para sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating paglilingkod, ay tayo po'y makararanas ng tunay na lakas ng Panginoon. So ngayon po, nasagot na po natin yung tanong na why? Why do we need to serve? No? Ngayon, pag-usapan po natin sa ating 3 puntos, we are going to answer how. Paano? Paano tayo dapat maglingkod in light of everything that we have talked about? Balikan po natin yung ating verse sa Colossians 3:17. In Colossians 3:17,
By the way, sino po sa inyo nakaka-appreciate ng ating pag-aaral po ng salita ng Lord? Grabe, just with one verses, we can really reflect so many things. Pwede po mag-amen yung mga nabe-bless talaga. No? This is how powerful God's Word is. So sabi po rito, whatever you do, kahit anong gawin ninyo, whatever you do, serve God. Do it for the glory of God. Ano po makikita po natin dito? A person who does whatever he or she does for the Lord, it shows the word commitment and dedication. Commitment and dedication. So paano po dapat tayo maglingkod? Number 1, we are to gratefully serve with dedication. We are to gratefully serve with dedication. Ang dedication po, ito po isang act of being committed. Alam niyo po si Pablo, yung nagsulat po ng majority ng libro ng New Testament, the one who wrote the letter Colossians and the one who wrote the letter to Timothy, be strong. He considers himself a servant. Romans 1:1. Sa kanyang pagpapakilala po sa kanyang letter, ang sabi niya po rito, Paul, a servant of Christ Jesus. Nakita niyo po? Can you hear aloud? Yes, if you can see. Yes? Sabi po niya dito, Paul, I am a servant of Christ Jesus. Ang tingin po niya sa kanyang sarili ay isang servant. He considers himself a servant of Christ. And as a servant, ang sabi po niya, 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58, ang sabi rin po ni Paul dito, always giving yourself fully. Sigaw niyo nga po, fully. Todo bigay na paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya, always give yourself fully to the work of the Lord because we know that your labor will never be in vain. Ang sabi rin po ni Paul, di ba? We're talking about Paul, the one who considers himself a servant. Ang sabi po niya sa Romans 12:11, never be lacking in zeal. Never be lacking in zeal. Ano po makikita po natin dito? That the guy named Paul considers himself a servant and is keep on telling us, huwag kang mapapagod. Itodo mo. Pero tatanungin ko po kayo po ba ay nakakaranas ng pagod? Alam niyo po, tayo po mga tao, meron po tayong mga season where we are on fire. Right? Tama po ba? There are seasons that you're so excited. Pati nga po na excited. Amen po ba? No? There are seasons that we are so, joyful and enthusiastic in serving God dahil ito po, minsan nagkakaroon po tayo ng mga season na ganito. Pero at the same time, we get seasons where we feel tired. We get seasons that we are not motivated. Anong dapat natin gawin pag merong mga season na parang hindi natin feel na ibigay ang lahat? Sabi ng Bible, di ba kailangan ibigay ko ang lahat? Pero paano pag nasa season ako that I don't feel like doing it? What should I do? What is happening to me? Balikan po natin, Romans 12:11. Sabi po, Romans 12:11, never be lacking in zeal serving the Lord. Pero, pag miss out mo itong nasa gitna, I tell you that you will be inevitably tired and done serving the Lord. If you leave out keeping your spiritual fervor, we will always end up exhausted and tired. Alam niyo po ang sikreto po, gratefully serve God with dedication. You know the secret? The secret is this: keeping your spiritual fervor up, serving the Lord. This is the meaning of serving God with dedication. Tandaan po natin, mga kapatid, being motivated is overrated. Pag maglilingkod ka sa Panginoon na nanggagaling sa iyong feelings, if you're going to rely on seasons in your life in serving God, I tell you, it will not have a longevity that you desire. Tandaan po natin na ang paglilingkod, motivation is not the key. In serving God gratefully, motivation is not the key. Being dedicated and being committed is. How can we sustain being dedicated? By having intimacy. Can everyone in this room, kung gising ka pa, pwede mo bang isigaw? Intimacy. Yung pagiging malapit mo sa Diyos.
Nung sinabi po dito po sa Romans 12:11, keep your spiritual fervor. Ano pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, kailangan mong i-maintain yung pagde-develop, pag-cultivate mo ng relasyon mo sa Panginoon. Paano mo magagawang maglingkod sa isang Diyos na minsan mo lang kausapin? Paano tayo gaganahang maglingkod sa Panginoon na hindi naman natin ganun kakilala dahil yung mga salita niya ay hindi natin nababasa? Mga kapatid, mga kalakbay, napakagandang paalala po nito. Gusto niyo po ba ng lakas na nanggagaling sa Panginoon? You need to serve God with dedication. And the only thing that can push us to serve God with dedication is the word intimacy. Gaano kayo ka-close ni Lord? Huwag niyo na po tanongin yung katabi niyo. Ang tanong po dito ay sa ating mga sarili. How close are you with God? One strong factor is intimacy. Alam niyo po, marami po mga pagkakataon, tayo po, we cannot sustain a life serving God. Marami po, umaayaw na. Marami, biglang hindi na natin nakikita. Tayo mismo, parang mawawalan tayo ng gana. Parang feeling mo, nasayang yung mga taon, nasayang yung mga linggo na nilaan mo para sa Panginoon. It's very sad. And that is just exactly how Martha felt in chapter 10 of Luke 10:41-42. The same feeling of Martha of Bethany felt in Luke 10:41-42. Martha, Martha, you are worried. Martha, Martha, you are upset. You know, in ESV version, Martha, Martha, you are anxious. Martha, Martha, you are troubled. Have you ever felt in your serving God, have you ever felt you are troubled or anxious or worried or upset? Marami pong panahon sa buhay po natin, makakaramdam tayo na parang panghihina sa paglilingkod, na parang ayaw mo na, o parang pahinga muna, o parang pwede iba naman. Alam po niyo sa verse 42, makikita po natin dito, but few things are needed. Indeed, only one, and Mary, her sister, has chosen the right thing to do. And what is that? Basically, the answer to this, Mary has chosen what is better. And what is that? It's Jesus Himself. It's Jesus Himself. Ang Panginoong Jesus mismo ang pinili po niya. Tandaan po natin, we are prone to feel it too. If our hearts are in the wrong place. If our hearts are in the wrong place, we will end up worried, upset, anxious, and troubled in the middle of serving God. Kaya kailangan po natin gayahin si Mary, always choose the king over the kingdom. Always choose the king over the kingdom. Madali pong sabihin na, I'm choosing the king. Pero we need to have a daily check. We cannot be saying na, I do this for Him. Lahat ng bagay na to ginagawa ko para sa Diyos. Pero wala naman tayong oras na binibigay para sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na yung ministry ko o yung ginagawa ko, pagpapagamit ko ng aming tirahan para sa aming Bible study, yung aking paglilingkod sa pamamagitan ng aking tithes, yung aking paglilingkod sa aking pamamagitan ng aking mga talents, to para lahat to sa Lord eh. How can we say that if in the middle, in the bottom of all of it, we don't even speak to God? How is our devotion life? How is our Bible reading life? We're talking about a basic, fundamental of our relationship with God. It's intimacy. But yet, sobrang laking bagay po niya. Hindi po pwede sabihin na alam ko na yan reading the Bible. We're talking about that so many times. But how is our lifestyle? Alam niyo po, maganda po yung pinopromote po natin sa ating iShare. Diba sa ating iShare po, meron po tayong tinatawag na SOAP. 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 Ano po Tagalog ng SOAP? Ano po Tagalog ng SOAP? Sabon. Kaya di ba minsan pag nagbabasa ka ng Biblia, nasasabon ka. No? Parang nakakasabon talaga minsan yung salita ng Lord. S, scripture intake. Ano ang message ng Lord? Ano yung Bible verse na nangusap sa'yo? O, ano yung observation mo, learnings? I have observed that. I have learned that. A, eto na. Magiging personal na. Anong sitwasyon po sa buhay ninyo may i-apply
yung natutunan mo. And syempre, P, prayer response. Para yung shepherd mo, matutulungan ka na ipanalangin ka din. If you will confidently note your prayer, this is my prayer response, I want to be more prayerful, I want to be more intimate with God. And then, ito, napakaganda po, daily devotion and iShare accountability. Alam niyo po, ang iShare, napakalaking tulong po nito for accountability sa ating mga shepherds. Not to be legalistic na kailangan makita yung iShare mo, but this is part of accountability. Can everyone shout the word accountability? Tayo po sa community, ang nais po natin makapagtulungan sa paglago sa Panginoon. At isa po dito, yung mabantayan din po yung ating walk with God. And it's very beautiful to practice this soap. After all, ang sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong hahayaan na mawala sa iyong bibig ang mga salita ng Panginoon. Alam niyo po in 1 Peter chapter 4 verse 11. 1 Peter 4:11. Sabi po rito, whoever speaks as one who speaks oracles of God. Ito ang ganda po nito. Whoever serves, if anyone serves, they should do so with the strength of God provides. I'm gonna repeat reading that line. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. Sa ating paglilingkod daw po, ang gagamitin mo para hindi ka mapapagod ay yung lakas na ibibigay at binibigay ng Panginoon sa iyo. Ang dahilan ng ating pagkakapagod, ang dahilan po ng pagkawala ng commitment and dedication, ang dahilan ng pagkawala ng longevity ng ating service sa Panginoon is what? We are serving using our own strength, our own patience. Lagi po nating tatandaan, pag may ipapagawa ang Diyos sa iyo, laging handa ang mga pangangailangan mo. Pag may ipapagawa ang Diyos sa iyo, laging handa ang pangangailangan mo. Hindi ka bababayaan ng Panginoon. Kaya pag the Lord asks you to serve Him, if the Lord asks you to do something for Him, if the Lord asks you to glorify His name, remember that there is a strength that God provides, that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Can we clap our hands to the God who gives us strength even to the point that in serving the Lord? Tandaan po natin, para maranasan po natin ang pagkakaroon ng dedication and commitment. The answer is intimacy. Sigaw nga po natin ulit, intimacy. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong pag-uusap, ang inyong relasyon ng Panginoon. Okay yan, masipag ka. Okay yan, generous ka. Okay yan, maligalig ka. Very good. Pero kung gusto mo yung paglilingkod na hindi mapapagod at hindi mauubos at hindi mawawala ng gana, kailangan meron kang gasolina. At ito yung iyong relasyon sa ating Panginoon. Ikalawang bagay po. Second thing, how should we serve God? Number one, gratefully serve God with dedication. Number two, balikan po natin yung Colossians 3:17. Sabi po kanina, whatever you do. Ngayon naman po sabi, whether in word or deed. Whether in word or deed. Sabi ni Apostle Paul, kahit anong gagawin mo, pwedeng sa salita, pwedeng sa gawa. So, Apostle Paul is giving us menu. Parang may menu. Kahit ano, pwedeng salita, pwedeng gawa, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. What is the second thing that we can learn here? Number two, we should gratefully serve with creativity. Creativity. Bakit po creativity? Whether in word, whether in deed, whatever you have, whatever the Lord has given to you, whatever that you have in your hands. Kailangan po sa ating paglilingkod, kailangan hindi ka po nalalak. Minsan kasi baka iniisip ng marami, ang paglilingkod lang sa Panginoon ay yung pagkanta sa stage. Hindi ako makakapaglingkod kasi hindi maganda yung boses ko. O kaya ang paglilingkod ay pagsasalita lang sa stage. O kaya paglilingkod yung ganitong ministry lang. Tandaan po natin, serving God. There's so many opportunities to serve God. Gusto pong basahin po sa inyo ito, napakaganda po. Not limited and always taking the initiative, but submissive to authority and the Holy Spirit. Basahin po natin ulit.
Dalawang part po ito eh. The first part, not limited and are always taking the initiative. Ano pong makikita po natin dito? Always think of ways to serve God. Lagi po tayo mag-isip, paano ko kaya pwedeng paglingkuran ng Panginoon? Sa maliit na bagay na meron ako, how can I glorify God? In the small thing in my hand, how can I live the name of God? Do you remember David? Kilala niyo po ba si David? Pwede po makarinig ng malakas na yes. David has a stone, and the Lord used that stone to glorify the name of God. Moses, kilala niyo po ba si Moses? Pwede ba mag-yes? Moses has a staff, and it became a snake, and it was used for so many miracles of God. The boy has 5 loaves and 2 fish. Ang konti po nun, pero napakain ng napakanabi pong tao. Gideon, in the Old Testament, versus 100,000 soldiers, he has 300 people in his army. Hindi mo pwede sabihin ngayon, kapatid, na ito lang pong meron ako. Hindi naman ako ganun ka-talented. Hindi naman ganun karami ang aking property na pwede ipagamit sa Panginoon. Hindi naman ako kagalingan. That's why I cannot serve God. No, you cannot say that. Alam niyo po, di ba, meron po tayong multiple intelligence theory. Na lahat po tayo ay matalino at lahat po tayo magaling. Sabihin mo nga sa katabi mo, kalabatin mo, sabihin mo matalino ka. No? Huwag mo na ipagdamot, sabihin mo na. Matalino ka. Tayong lahat po dito ay meron po mga kakayahan na kayang gawin, and there's always an avenue to serve God, not limited, and always taking the initiative. Tandaan po natin, mga maliliit na bagay sa kamay mo, magugulat ka how the Lord can use it for His glory. Kaya po maganda po yung naging series po natin noong nakaraan. Naalala niyo po yung series po natin na Life? Sino po mga nakakaalala po ng series natin na Life? L-I-F-E. We can hone and we can utilize whatever that we have in this life. Letter L, ano po yung letter L? Leadership. Meron po yata tayo dito na L-I-F-E. Letter L is leadership. You follow and you lead. Pwede kang mag-serve sa Panginoon creatively by your leadership over your family, over your wife, over your siblings. Diba? Yung mga bagay na pinagkaloob sa'yo sa ilalim ng leadership mo. Ikalawa po, influence. So yung outreach, yung usher nurture, yung mga katrabaho mo maaari, mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, schoolmate mo. Kaya po, praise God po sa mga catalyst po natin na nakakasama po natin sa campus ministry. Dinadala po nila yung mga classmate po nila sa ating mga small groups. And that's one example ng pagpapagamit po sa Panginoon through our influence. Kasi they are part of an influence. Siguro hindi ka man social media influencer, wala ka man vlog, wala ka man Facebook page or TikTok, pero ikaw ay influencer. Once that you are alive, you are an influencer. Amen po ba? Can you hear loud amen? Because we all have influences. Letter F. Pakibasa nga po letter F. 1, 2, 3, go. Finances. Alam niyo po, serving God that involves finances, lagi po itong healthy. Healthy po ito. Paano naman siya naging healthy? Kasi po napapaalala po sa atin ng paglilingkod sa Diyos na may kasamang pera. Ano pong napapaalala sa atin? Na ang pag-asa po ay wala dito. It's healthy because it will always remind us that life is not about money and hope does not come from money. Naniniwala po ba kayo doon? Can you hear loud amen? Ang babala po ng Panginoon sa atin, 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. The love of money is the root of all evil. Money is a necessity. Money is a powerful tool. But if we make it the core of our lives, pag ginawa po natin ang ating mga sarili na alipin ng salapi, pag ginawa po natin ang ating mga sarili, nagigising, magtatrabaho, mabubuhay para lamang sa pera, I tell you, you are missing a lot in your life. You are missing a lot in your life. Kaya ang ganda po, in serving God creatively, hindi lang po sa talento, hindi lang sa lakas, kundi maging sa bulsa. Even in our finances, we can serve God. Tandaan po natin, ang katotohanan pong ito, na sa paglilingkod po sa Panginoon, na may kalakip po na paggamit ng pera,
pwede po tayong ma-guide pabalik sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa Matthew, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang master. Mamimili ka lang, ako o pera. Ako o pera. Bakit kaya Panginoon at pera ang magkalaban dito sa pagmimilian mo? Dahil ito yung dalawang bagay na nag-aagawan sa iyong pagtitiwalaan. Minsan, akala mo, ikay nagtitiwala sa Diyos, pero sa pera pa rin ang iyong pagtitiwala. Kaya tayo, pag naglilingkod po tayo na may kalakip na pera, halimbawa po yung hamon po sa atin ng Pastor Art na mag-participate po sa Hagay, sa ating tithes and offering, sa mga ganitong simple pong pag-participate, mapapractice po natin yung isang buhay na secured. Yung isa pong buhay na hindi matatakot sa kinabukasan. Totoo po, nakakatakot po ang kinabukasan. Pero kung ikaw ay payapa na ang may hawak ng iyong kinabukasan ay ang Diyos na lumikha ng kalawakan ng langit at lupa, wala kang ipangangamba. Naniniwala po ba kayo doon? Can you hear loud amen? Matthew chapter 6 verse 26. Matthew 6:26. Ano pong sabi ng Panginoon dito? One of the greatest words. Tignan mo ang mga ibon sa labas, hindi naman sila nagtatrabaho, pero sila ay pinapakain ng Diyos. Are you not much more valuable than they? Mas mahalaga ka sa ibon sa labas dahil ikaw ay likha sa wangis ng Diyos. Ang sabi po sa verse 28, nakita mo ba yung mga bulaklak? Verse 28, ang gaganda, di ba? Ang gaganda ng mga bulaklak na ito, pero kahit kailan, hindi yan naabot ni King Solomon, that kind of grandeur and beauty. They do not labor or spin because the Lord is providing for them. Ngayong umaga pong ito ay hindi po aksidente na mapaalalahanan po tayong lahat that our God is provider and He can provide for everything that you need. May pangangailangan po ba kayo ngayon, kapatid? Malaki ba ang pangangailangan mong pinansyal? Malaki ba ang pangangailangan mo sa iyong trabaho, sa iyong promotion, sa iyong mga business o kahit saan pa man, pang-enroll, pampaaral ng anak, pambayad sa ospital? Tandaan mo that the Lord our God is our Jehovah Jireh and He can provide for you. And that is why serving God with finances, it will not be hard because you have a God that is this big that can provide for you. Naniniwala po ba kayo doon? Can hear aloud, amen? Mabuti ang Diyos at hindi ka niya pababayaan. Can you tell your seatmate, hindi ka pababayaan ng Diyos? Parang kahiyaan pa po ah. Can you tell your seatmate, hindi ka pababayaan ng Diyos? Kaya paglingkuran po natin siya, even using our finances. It's healthy because it will remind us of the security that the Lord provides. Alam niyo po, even si Mary di ba kanina pinag-uusapan po natin si Martha and si Mary? Si Mary, na umuupo po sa seat ni Jesus, sa feet ni Jesus, lagi po siya nakikinig, nakadevelop po siya ng intimacy. Alam niyo po, one point of the story in the book of John, bumili po siya ng isang mamahalin, pure nard, at binuhos po niya sa paa ni Jesus. It's worth 1 year's wage. 1 year's wage. Because of her intimacy with God, He knew that our God is worthy even in the aspect of finances. And syempre, letter E. Ano yung letter E? Diba? L-I-F-E. Yung E po is expertise. Sigaw nga po natin, expertise. Ito naman yung mga kaya mong gawin. No? Exodus 35:35. Noong nililikha po ng mga Israelites yung tabernacle, when they are building the tabernacle, sa Exodus 35:35, alam niyo po, sabi dito, ang Panginoon ay meron mga tinalaga ng mga talentadong tao. Mga talentado saan? Mga engravers, designers, embroider in blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, and weavers, all of them skilled workers and designers. Ibig sabihin po, lahat po tayo meron mga talento. Halimbawa, yung mga pagsayaw, no? Sino po magagaling sumayaw? Nakita niyo po ba yung mga sumasayaw dito? Pag 9 a.m., 7 a.m., nabe-bless po ba kayo? Pwede po mag-amen? Ano, di ba? Talagang mapapaindak ka eh. Wala ka sa mood umindak, pero mapapagaya ka dun sa mga dancers. Tapos yung mga singers, yung mga talents. Kaya meron po tayong mga audition. Ito po yung mga gift-based na ministry. Pwede po kayo magpagamit sa Panginoon. Huwag niyo na pong itago yan.
Tandaan po natin, na we can serve as dulos, hindi lang po sa singing, hindi lang po sa dancing. Kung ikaw ay magaling sa computer, diba? Kung ikaw ay magaling, may hilig sa paggawa ng design, video editing, audio tech, you are welcome. Serve God creatively. Amen? Huwag mong ipagdamot ang kaya mong gawin. Binigayan ng Diyos eh. The Lord gave it to you. The Lord trusted you with that gift. Therefore, the Lord is worthy to be served using those things. Siguro may magsasabi po rito, Pastor, paano kaya yon? Ganda lang ang meron ako. O kaya, gandang lalaki lang. Saktong-sakto, nakikita niyo po ba yung mga nagagandahang lalaki po natin sa gilid? Palakpakan naman po natin ng Lord, no? Sa buhay nila. Tsaka po yung mga bumabati po sa atin pag bumabasa. Mga marshal po, tsaka greeter. Di ba babati sa'yo, you're having a bad day, nabasa yung labahan mo dahil sa ulan, hindi natuyo yung sinampay mo, tapos magsisimba ka, tapos may babati sa'yo ng, good morning po, welcome po sa 9 a.m. service. Di ba parang nakakaganda ng umaga? Di ba? So, wala kang kawala. Technically, what I'm saying is, wala po tayong kawala. Ano? We have no choice. We can serve God in any way. Kaya tandaan po natin. Sabi po nung line natin kanina, but submissive to authority and the Holy Spirit. You can serve God creatively kahit ano, pero tandaan po natin, but submissive to the authority and the Holy Spirit. Halimbawa po, yung asawa ninyo, sabihin sa inyo, ang gusto ng asawa nyo na gawin mo ay pagpuno na yung basurahan, itapon mo na yung basura. Okay. Umiimay yung asawa ka. Pagpuno na yung basurahan, ang gusto ng asawa mo, itapon yung basura. Pero ang ginawa mo, nung puno na yung basurahan, ang ginawa mo, bumili ka ng flowers and chocolates. Nakita niyo po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Pwede mo mag-yes? Ang gusto ng asawa mo, itapon mo yung basura pag puno na. Pero ang ginawa mo, nung nakita mo na puno na yung basura, ang ginawa mo, pinaglingkuran mo siya sa pamamagitan ng flowers and chocolates. Cute! No? Nice. Pero hindi po yun yung gusto niyang gawin mo. Minsan, meron ng Diyos na gusto ipagawa sa'yo, pero ikaw meron kang sariling paraan eh. Minsan may sarili tayong diskarte, I wanna do great things for God. I wanna do majestic things. Gusto ko maka-accomplish ng napakaraming bagay sa Lord, pero pag merong pagkakataon para tumulong sa kapwa. Pag merong mga pagkakataon para makapag-share tayo ng gospel sa mga kamag-anak. Pag may mga pagkakataon ng mga maliliit na bagay, pero ayaw natin because we want the big things all only. Remember that something that is anointed will always be appointed. If that is appointed to you, that the Lord wants you to do it. Malaki o maliit. And let's always ask the Lord, Lord, how do you want me to serve you today? How do you want me to serve you today, Panginoon? Let me do it creatively. At ito po ang ating ikalawang punto. Una po, yung gratefully serve God with dedication. At tayo po ay magkakaroon ng dedication pag may intimacy. Ikalawa, serve God with creativity. Pwede natin gamitin lahat sa buhay natin, literally, to serve God. Nandiyan pa po ba kayo? Can you hear aloud? Amen? And last but not the least, Colossians 3:17, balikan po natin. Sabi po ng ating main verse is that whatever you do, pwedeng word, pwedeng deed, ito ang matindi. Do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Meron pong malinaw na dahilan. Bakit mo gagawin yung mga bagay-bagay? Tama po ba? Ano po yung dahilan? Do it all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. Malinaw ang dahilan. Kaya po ikatlong bagay, how do we serve God? We need to gratefully serve with purpose. With purpose. Sigaw nga po natin, purpose. Pag wala po tayong purpose, ay mas mahirap pa po ito kaysa sa mawalan ng buhay. Ang isang buhay na walang purpose ay mas malala kaysa sa isang buhay na buhay ka nga pero wala kang purpose. Tandaan po natin, malinaw na malinaw in the name of the Lord. We should do it in the audience of one. Audience of one. Kailangan gagawin lang po natin lahat ng ating paglilingkod sa pamamagitan dahil lang po sa pangalan ng Panginoon. We will do it, why? Because we want to glorify the name of God.
We will do it why? Because we want to give thanks out of gratitude. Sa pasasalamat. Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Sabi po rito ni Paul, am I trying to win approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? It's a very good question to ponder. Ako ba ay nagtatry mag-win ng approval ng tao o ng Diyos? O ako ba ay people pleaser? Tapos sabi po niya dito, if I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. That is a very clear statement of the Bible. If I were still trying to please people, I would not be servant of Christ. If you, before meeting Christ, you are pleasing people, and then you met Christ, and then you have learned that in Christ, you are a new creation. In Christ, you do not need to prove anything. In Christ, you are a child of God. In Christ, you are forgiven and special. Therefore, there's no need to please people. And if you and me are still trying to please people, we cannot be considered a servant of Christ. If we are telling the people that I am serving God, but my desire is to please people, wala akong ibang niloloko, kundi ang aking sarili. People might not see it, but the Lord sees it. The Lord knows our motivations. The Lord knows the core of our hearts. Tandaan po natin mga kapatid, mga kalakbay, if serving God will be an avenue to feed our egos and pride, then stop it. If serving God gives you entitlement, then you're doing it wrong. Mahirap po pag ang mga tao ay nai-inlove po sa ating mga titulo. Pag na-inlove po tayo sa ating mga titulo, pag ikaw ay isang pastor, tapos hindi ka natawag na pastor, magagalit ka. Pag ikaw ay isang degree holder, tapos hindi ka natawag na ayon sa gusto mo, ikaw ay magagalit. No? Yan po isang mahirap na paraan ng pamumuhay. We need to always remember that every breath that we take right now because of our gratitude to our Lord Jesus should always be for His glory. Mahirap po pag ipiplease mo ang tao. That is very dangerous. In serving God, let our hearts be aligned to what His heart is. Kagabi po, we had a fellowship po ng mga young adults and we've talked about David. David, the man after God's own heart. And before David, there's a king named Saul. Si King Saul. The first ever king of Israel. Yung mga tao sabi na, Lord, gusto namin ng hari. And then the Lord provided, tada, King Saul. At alam niyo po, si King Saul, he ended up pleasing people instead of pleasing God. Alam niyo po, gumagawa pa siya ng palusot. Ang sabi niya, hindi, Lord, itong mga to, iaalay ko talaga ito sa iyo eh. Pero hindi totoo. Para sa kanya po talaga yun eh. That was a deception. And the Lord knows our hearts. At alam niyo po, sabi po rito sa 1 Samuel 15:35. 1 Samuel 15:35, I want to show you the end of the story of Saul as king. 1 Samuel 15:35. And Samuel, until the day Samuel died, he did not go to see Saul again, though Samuel mourned for him. And the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. The Lord regretted that he made Saul king over Israel. Still hurts. Kahit binabasa ko lang po siya, nakakatakot. That is not true to the point that the Lord is regretting something because the Lord is omniscient, omnipresent. Alam po niya yung mga mangyayari. But the real translation of the word regretted, not the human meaning of regret, but when the Bible said the Lord regretted that He had made Saul king over Israel, regretted meant that God mourned over the actions of Saul. Isang malaking babala po para po sa atin ang buhay po ni Haring Saul. He started good and he ended bad. Bakit po? Because he lost track,
He lost the purpose of serving God. And that is the danger. Pag nawala po tayo sa hulog, nakakatakot. Lagi po nating tatandaan, stop pleasing people. Stop pleasing people. And that is why it's important na maging grounded po tayo sa ating lakbayin lessons para hindi mawawala po sa atin yung main purpose ng serving. Di ba meron po tayong lakbayin, gabay sa ating paglalakbay. Sa paglabas po natin, meron po tayong mabibili, small booklet. It's very important for each and every one of us to really finish our lakbayin nurturing lesson. And we need to commit for accountability. And this way, we can be grounded at hindi po mawawala yung purpose po sa atin. Alam niyo po, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon ng may purpose. Nandiyan pa po ba kayo? Can I hear loud amen? Siguro yung iba iniisip, naku, matanda na yata ako, masyado pa akong bata. Deuteronomy 34 verse 7. Deuteronomy 34 verse 7. Alam niyo po, Moses was 120 years old. Grabe po, no? Moses was 120 years old when he died. 120 po siya namatay. Yun po yung edad niya. And yung pag-wander po nila sa desert is 40 years. Magaling po ba kayo sa math? 120 minus 40. 80. No? 80 years old. Moses knew his purpose. Anong purpose niya? Ihatid ang mga Israelita sa promised land. And he started doing that at 80. 80 years old. Come on. Siguro, sabihin natin, masyado na akong matanda, baka hindi pa ako abutin, baka hindi ko matapos. Tandaan po ninyo, hanggat hindi pa tapos ang purpose ng Lord sa buhay mo, nandito ka pa rin. Amen po ba? Kaya ang dahilan, bakit nandito po tayong lahat, dahil may gagawin pa ang Diyos sa iyo. Can you hear aloud, amen? Ang dahilan, bakit nandito pa rin tayo ngayon is because the Lord is still working in your life. At pagpapalain ka ng Diyos para makitaas ang pangalan niya. Pagpapalain tayo ng Diyos para makita ng lahat what kind of God we have. Grabe po, no? 8 years old. Because he knew his purpose, wala pong nakapigil po sa kanyang paglilingkod. And let's always ask God, how can I serve you, my King? And as we close sa ating pagtatapos po, ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. In Ephesians chapter 6, verse 6, not with eye service, as man-pleasers, but as the servant of Christ. Doing the will of God from the heart, do it all. Tandaan po natin, tayo po'y kailangan lang po sumunod. Ano man ang iyong maaring pwedeng ipaglingkod mo. At syempre, tandaan po natin, we cannot really serve God gratefully without intimacy. And that is why let this be our commitment. Let us develop our intimacy, our reading the Bible, our prayer time and our worship life. Let's develop it. Let's cultivate our spiritual fervor. And let this be the fuel of your service to God. Kung ano man ang mga humahadlang sa inyo, kapatid, ngayon, habang tayo nakapikit at nakayuko, if something is hindering you from serving God right now, we speak that it will break right now in Jesus' name. Maaring ito ay condemnation, maaring ito ay panliliit sa sarili, maaring ito ay unavailability. Pero ngayon, Panginoon, ang aming panalangin as one church is that we want to serve you creatively with one purpose, and that is to serve you. And as we sing this song to you, while we're sitting in our chairs, we want to declare this to you, that the reason of every single action of our lives, let the reason of every single action is to gratefully respond to your compassion. Come on, let's sing this, church.